Sa nakaraan natin, walang ano-ano, tinapunan niya ang pagkain ng ating bida ng isang gintong barya. Wika ni Injiul sa ating bida, kung tapos na kayong kumain, pwedeng po bang iwan na ang inyong upuan? At makikita natin ang masamang ekspresyon ng ating bida. Matapos ang nangyari ay makikita natin ang mga gintong barya ay nakakalat sa hapagkainan ng ating bida. Wika ng ating bida habang nakaupo, para bang hindi ito sapat. Tugon ni Injiul na may inis na ekspresyon sa kanyang muka. Ha? Sabi ng ating bida, may darating pa ring pagkain. Hindi talaga ito sapat, sambit ni Injiul sa ating bida. Bastardo, lumayo ka na habang nagiging mabait pa ako aha. Kaya ka lang mayabang dahil isa ka sa mga miyembro ng Jangho. Habang nakatitig sa sandata ng ating bida, wika ni Injiul. Ang mga sandata na yun ay malaki, at makikita natin na hinawakan niya ang sandata ng ating bida ngunit hindi niya ito mabuhat. Di dahan-dahan lang, sa isip-isip na tanga na si Injiul. Ito, ang talam na ito, bakit ang bigat nito, kung babalik ako ng ganito? Wala nang mas masakit na kahihiyan kaysa dito, at makikita natin na pinipilit Perrin buhatin kahit nahihirapan na ang tanga na si Injiul ang sandata ng ating bida sa loob-loob niya. Kahit gamitin ko ang aking lakas sa loob, ngunit konti lang itong umangat. Tugon niya sa ating bida, haha, medyo mabigat nga. Tanong niya sa ating bida habang pawis na pawis ang tanga na si Injiul. Ginagamit mo ba itong talam para sanayin ang iyong mga muscles? At agad naman nagpalusot ang kanyang mga kasamahan para hindi mapahiya si Injiul sa ating bida at kay Charion. Kaya para sa practice ito, alam ko, haha, at makikita natin agad naman kinuha ng ating bida ang kanyang sandata. Paliwanag ng ating bida, hindi ito para sa training. Tugon ni Injiul sa ating bida, bastardo, kitang-kita na pang-ensayo ito. Sagot ng ating bida, hindi, akin ito, sigurado ako. At makikita natin ang masamang ekspresyon ni Injiul sa ating bida. Dahil sa pinaparamdam ng ating bida na mas malakas siya kaysa kay Injiul, kaya ito sumasabog sa galit. Tanong ni Injiul sa ating bida, nagbibiro ka ba sa akin ngayon? At agad naman sila pinatigil ni Charion, wika ni Charion kay Injiul. Huminto ka na, nasa in tayo, at makikita natin ang ekspresyon ng mga kasamahan ni Injiul. Tugon ni Injiul na may masamang ekspresyon sa muka. Hatanong ni Injiul kay Charion, tinitignan mo ako ng ganito kainit na titig. Interesado ka ba sa akin? Pagkatapos makikita natin na hinawakan ni Injiul ang kamay ni Charion. Sabi ni Injiul, sige, sasali naman tayo sa Dragon at Phoenix Tournament kasama pa rin. Magandang ideya na makilala natin ang isa't isa bago yun. At agad naman kumuwala si Charion sa pagkakahawak ni Injiul sa kanyang kamay. Tugon ni Charion kay Injiul, pasensya na, pero nagdesisyon akong sumali kasama ang iba. Tanong ni Injiul habang may masamang titig, ha, bakit? Sagot ni Charion, dahil ang paggamit ng kapangyarihan ng iyong pamilya para pilitin ako ay isang mababang at kahiyahiyang gawa, at makikita natin si Injiul nang gigil sa galit. Tanong ni Injiul, kaya, sino ang kasama mo? At agad sumagot ang ating bida. Ako, at makikita natin ang gulat ng ekspresyon sa kanilang muka. Wika ng ating bida, siya ang sasamahan ko, siya ang kasama ko. Tugon ni Injiul, ano, paliwanag ng kapatid ni Injiul. Alam mo ba kung kanino ka nakikipag-usap? Sagot ng ating bida. Hindi, tanong ng ating bida, alam mo ba kung sino ako? Tugon ng kapatid ni Injiul, syempre hindi, sabi ng ating bida. Ang tao ay may dalawang reaksyon kapag humarap sa hindi kilala. Ito ay tinatalikuran o natatakot sa kanya, wika ng ating bida. Pero pareho ang ginagawa mo, tinalikuran mo ako dahil hindi mo ako kilala. Habang umaasa na matatakot ako sa lalaking yun, tugon ng kapatid ni Injiul. Medyo contradiction, hindi ba? Hindi ako sigurado. Wika ni Injiul, may guts ka rin naman, tugon ng ating bida. Alam mo ba, mahilig akong kumain, sabi nila ang mahilig kumain ay magaling din magsalita. Matapos makikita natin ang kamay ni Injiul ay gigil na talaga sa galit dahil sa ating bida. Wika ng ating bida habang may seryosong ekspresyon. Ingatin mong huwag matapos ang pagkain, at makikita natin si Injiul na may masamang ekspresyon sa ating bida at agad hinawakan niya ang kanyang damit na may inis sa muka. Tugon ni Injiul sa ating bida, kaya, magkikita tayo. Agad itong umalis habang naiinis, wika ni Injiul sa ating bida. Sa Dragon at Phoenix Tournament, sabi ng kanyang tauhan. Young Master Jiang, matapos makikita natin nagkatitigan ating bida at kapatid ni Injiul. Sabi ng kapatid ni Injiul, magkikita ulit tayo doon. Kasunod nito makikita natin ang ekspresyon mukha ni Charion habang nakatitig sa lamesang basag. Sa loob-loob ni Charion napakamalaking trouble ito.
Kung isa sa alang-alang ang ugali ni Jang Injeol, mapapahamak siya. Wika ng ating bida kay Choryon ngayon na ganito ang sitwasyon, sumali na lang tayo sa tournament na magkasama. Babaguhin ko ang mga plano ko, tanong ni Choryon sa ating bida. Babaguhin, pero hindi ka ba talaga sumali sa simula pa lang? Tugon ng ating bida, oo, kaya kailangan ko itong baguhin. Sabi ni Choryon, huwag mo sabihin, nung sinabi mong sasali ka. Ang tinutukoy mo ay ang Heavenly Dragon Tournament? Tugon ng ating bida, oo nga, wika ni Choryon sa ating bida habang tumatawa. Bakit ka mananatiling tahimik kung may napaka, galing na martial arts skills, bakit hindi mo sila binugbog? Sagot ng ating bida, hindi ako lumalaban sa mga bata. Sabi ni Choryon habang tumatawa parent palusot, sambit ng ating bida habang may seryosong ekspresyon sa mukha. At least, ang mga bata na yun ay hindi ang dahilan sa kapasawayan ng Jangho na ito. Sa loob-loob ni Choryon habang nagugulat dahil sa seryosong ekspresyon ng ating bida. Kung sasabihin mo yan ng seryoso, para bang totoong-totoo ito? Sa isip-isip ng kanyang tauhan mukhang gusto talaga ni Lady Jong si Young Master Jang. Wika ng kanyang tauhan kitang-kita na sinusubukan niyang pagsilusan ka. Tugon ng isa niya pang tauhan mukhang wala siyang balak na manalo. Nakakagulat na tinanggihan niya si Young Master Jang at sasali siya sa tournament kasama ang walang kakwenta-kwenta na tao na yon. Sa loob-loob ni Injeol walang kakwenta-kwenta, ang talam kanina ay talagang hindi dapat binabanta. Ito ang una kong pagkakataon na makita siya, sino ba siya talaga? At ang mayabang na babae na yon, paano niya ako natanggihan? Paparusahan ko sila ng husto para sa ngayong araw. Sa Righteous Sword Sect paliwanag ng ate ni Choryon. Tinanggihan ni Choryon ang alok ni Young Master Jang sa isang upset. Narinig ko na nagwala si Young Master Jang sa brothel dahil sa inis. Wika ng isang babae tinanggihan siya ni Ryan. Nag-aalala na ako dahil hindi naman maganda ang mga usap-usap tungkol kay Young Master Jang. Ang pangalan pala ng babae ay si Ansu ipinuno ng Righteous Sword Sect. Tugon ng ate ni Choryon pero hindi natin alam kung anong gagawin ni Young Master Jang sa kanyang ugali. Sagot ni Ansu ha, bata pa si Choryon, hindi natin siya pwede piliting magsakripisyo para sa pamilya. Sa loob-loob ng lalaki hindi lang ito para sa pamilya, baka mahawa si Choryon. Ang aking asawa at mga anak ay naghihirap dahil sa aking kakulangan. Ang pangalan pala ng lalaki ay si Jong Lichu pinuno ng Righteous Sword Sect. Kung naisakatuparan ko lang ang Crimson Death Sword Art, malakas sana ang aming pamilya ng sandata. Tugon ng ate ni Choryon ngunit kung totoo, ito ay malaking problema. Kailangan natin hanapin si Choryon, wika ni Choryon. Hindi na kailangan, ito ang katotohanan, sabi ng ate ni Choryon. Ikaw, tugon ng ina ni Choryon Ryan, nag-aalala kami. Pero, tanong ng kanyang ina sino siya, sagot ni Choryon habang may ibang ekspresyon sa mukha siya ang, kasama ko sa Dragon at Phoenix Tournament, ano, at makikita natin ang kanilang pagkagulat at kakaibang ekspresyon matapos agad lumapit ang ating bida at nagbigay ng paggalang wika ng ating bida habang nakangiti, natutuwa akong makilala kayo, at agad din nagpakilala, ang ating bida, wika ng ating bida, ako si Jock Legend. Pagkatapos may hinawakan ng ating bida isa itong porcelain vase. Tanong ng ating bida yan ba ay porselana mula sa rehiyon ng Fujian? Magkano ang binayad mo para dyan? Tugon ng ama ni Choryon. Ay 150 niyang, wika ng ating bida. Kawawa ka naman, kung andin lang ako, 120 niyang lang ang babayaran mo. At makikita natin ang pagkadismaya ng ama ni Choryon. Tama ka Choryon, sabi mo sasali ka sa Dragon and Phoenix Tournament kasama si Young Master Jock. Sa loob-loob ng ate ni Choryon gaano man kabata siya. Paano siya sasali sa Dragon and Phoenix Tournament kasama ang ganong klaseng lalaki? Itigil mo na yan, kaninong sekta ka kabilang, Young Master Jock? Sagot ng ating bida wala akong sekta, pero ang mga magulang ko ay nagbebenta ng prutas malapit sa Human Gate. At makikita natin ang pagkagulat ni Choryon at kanyang pamilya. Ano, prutas? Tanong ng ama ni Choryon habang may kakaibang ekspresyon sa mukha. Ano ang mga espada at blade na bitbit mo sa likod mo? Nagpraktis ka ba ng sining ng patalim at espada? Yun ay isang bagay na ginagawa ng mga ikatlong klaseng hodlum, kahit para lang sa mga estetika. Tugon ng ating bida nagpraktis ako ng parehong sining. At makikita natin ang ekspresyon ng ama ni Choryon sa kanyang mukha. Wika ng ating bida magaling ako sa maraming bagay. Galing ako sa napakalakas na lahi, matapos ay makikita natin ang seryosong ekspresyon ng ating bida habang nakatitig sa tatay ni Choryon. Tugon ng ama ni Choryon habang may kakaibang ekspresyon.
Huwag mong sabihin, sa mga magulang mong nagbebenta ng prutas ka ba nag-aral ng martial arts? Sagot ng ating bida oo, pero hindi ka ba kumakain? Sa isip-isip ng ama ni Charion anak ko, wika ng ate ni Charion kay Charion. Humingi ka ng tawad kay Young Master Jiang bukas ng umaga. Kasunod nito ay makikita natin ang isang punong kahoy, napakaganda na may kulay na rosas ang mga dahon. Sa loob-loob ni Charion pinauwi ko siya para lang maiwasan ang banta ni Jiang Injiul sa kanya. Pero ano ang gagawin ko? Matapos ay nakita ni Charion at nakita niya ang ating bida habang nakatayo. Tanong ni Charion sa ating bida, hindi ka makatulog? Tugon ng ating bida, hindi ako makatulog kapag nagbabago ng lugar. Sabi ng ating bida kay Charion, at meron din akong dapat gawin ngayon gabi. Tanong ni Charion sa ating bida, anong bagay yan? At makikita natin ang kamay ng ating bida na may tatak ng isang demonyong dragon. Wika ng ating bida habang nakangiti, magpapalaya ako ng ilang tao ngayon. Sa loob-loob ni Charion sa ating bida habang may nakakaibang ekspresyon. Bakit ang brutal ng biro niya at seryoso pa rin, sa isip-isip ni Charion? Yung prutasan ba, isa lang ding biro? Tanong ni Charion sa ating bida. Anong klaseng mga tao ang mga magulang mo? Narinig ko na maganda ang nanay mo. Anong klaseng tao ang tatay mo? At makikita nating ang ating bida ay napabantang hininga na lang. Tugon ng ating bida, ang tatay ko ay mahigpit na sumusunod sa mga batas. Maganda yon, pero ipinapatupad niya rin yun sa akin, at iyon ang problema. Paliwanag ng ating bida kay Charion, hindi gusto ng mga magulang ko ang pagpasok ko sa Jianghu. Lalo na ang tatay ko, sa loob-loob ni Charion, oo nga. Hindi sila taga Jianghu, kaya natatakot sila para sa anak nila. Wika ng ating bida, sabi nila natatakot sila sa Jianghu. Nauunawaan ko rin yun, at makikita natin ang pagkagulat ni Charion sa sinabi ng ating bida. Sa loob-loob ni Charion, pati ang mga magulang ko ay nag-aalala rin para sa akin. Pero ngayon na nasa punto na tayo ng ganito, agad naman napansin ng ating bida ang malalim na iniisip ni Charion. Wika ng ating bida kay Charion, siya nga pala, parang natunaw ko na ang hapunan ko dahil gulay lang ang kinain ko. May pagkain kayang may karne bukas? At makikita natin ang ating bida ay nakangiti at tumatawa. Tanong ni Charion, ano, itigil mo na ang kabal-iwang yun, umalis ka na dito pagkatapos ng almusal bukas. At makikita natin ang ating bida ay nawala ng ekspresyon ng ngiti sa kanyang muka. Tanong ni Charion sa ating bida, ano ang problema? Tugon ng ating bida kay Charion habang nakangiti ulit. Nag-aalala ka ba para sa akin? Wika ni Charion sa ating bida habang sumisigaw at namumula ang kanyang pisngi. Kalokohan, nag-aalala ako para sa mga taong makikilala mo balang araw. At makikita natin si Charion ay nagmamadaling umalis agad. Matapos ay napunta tayo sa isang mansion, at makikita natin na palibutan ito ng pulang aura. Wika ng lalaki habang nakahawak sa kanyang espada. Yung bata kanina, nangangatog ang kamay habang hawak ang espada, gustong maghayganti para sa kanyang ama. Paano ko pwede baliwalain yun? Wala akong nagawa kundi isama siya sa kanyang ama. Kasunod nito ay makikita natin ang apat na lalaki ay tumatawa. Tugon ng isa, parang sinagip mo lang ang isang bata para hindi maging ulila. Matapos makikita natin ang ating bida at narinig niya ang pinag-uusapan ng mga Hangul. Habang nakatayo, sabi ng isang lalaki na Hangul, sinong hinayupak na yon? Sino ka at bakit ka nakatayo lang dyan? Alam mo ba kung nasaan ka? Tugon ng ating bida, ang Dark Hub, isang lugar na kilala bilang Wonder and Market. Wika ng lalaki habang tumatawa, sa ating bida, alam mo yan pero nandito ka pa rin. Mukhang mabait na ang mundo ngayon, kahit mga bata nang gagalakal dito. Tugon ng ating bida habang may seryosong ekspresyon sa muka. Pag may narinig pa akong, bata, sa bibig mo, mamamatay ka na. Matapos makikita natin ang lalaki may masamang titig sa ating bida. Sabi niya sa ating bida habang bumubunot ng kanyang espada. Nilulubayan kita dahil bata ka pa, pero wala ka talagang respeto, at mabilis itong sumugod sa ating bida, ngunit madali lang itong iniwasan ng ating bida ang kanyang pag-atake at agad gumawa ang ating bida ng isang martial arts na teknik at tumama sa gilid ng lalaki. Wika ng isa pang lalaki habang silang tumatawa sa kanilang kasamahan. Tarantado, nagpapabugbog ka ba sa bata ngayon? Sumuko ka na at tumulong na lang sa negosyo ng nanay mo. Kasunod nito ay makikita natin na hinawakan ng ating bida ang espada ng lalaki. Matapos ay agad humandusay sa sahig ang lalaki, pagkatapos makikita natin ang ekspresyon ng tatlo nilang kasamahan ay nagulat sa ginawa ng ating bida. Wika ng ating bida sa mga Hangul, ito ang mahalagang araw para sa akin. Ito ang araw na gagawin ko ang unang hakbang patungo sa hinaharap. Habang sumisigaw ang mga Hangul at agad nila binunot ang kanilang mga espada.
Sabi ng isang yung sa gitna, anong sinasabi mong kabaliwan? Kasunod nito agad sumugod ng mabilis ang ating bida patungo sa mga hanggal. Tugon ng ating bida sa mga hanggal kahit yung mga dapat ko sana pakawalan ngayon. At makikita natin sa isang was-iwas lang ng espada ng ating bida ay naputol ang mga sandata ng mga hanggal, pati ang kanilang katawan at paa. Sabi ng ating bida sa kanyang sarili, kailangan ko ng patayin. Kasunod nito ay makikita natin ang ating bida ay nakaapak sa dugo. Matapos makikita rin natin ang mga maraming bangkay ng tao, ang nakahandusay sa mga sahig. Pagkatapos agad binuksan ng ating bida ang pintuan. At makikita natin ang isang maharlika at 5 ang babae ang nagsisilbi sa kanya at isang lalaki na kuba. Habang nakatitig ang ating bida sa maharlika na may seryosong ekspresyon sa muka. Kasunod nito ay agad lumapit ang ating bida sa maharlika at makikita din natin ang mga nagkalat na enerhiya sa paligid. Wika ng ating bida habang nakangiti sa maharlika. Ang galing ng kapaligiran, tanong ng maharlika habang nakatitig sa ating bida at may seryosong ekspresyon sa muka. Nandito ka ba bilang bisita? Sino ang binili mo at bakit ka nagkakaganyan? Ang pangalan pala ng maharlika ay si Gluttonous Emperor. Pinuno ng Dark Hub, tugon ng ating bida sa Emperor ng Dark Hub. Ang pinakamahal na tao sa lugar na ito, at makikita natin ang Emperor ng Dark Hub ay napabuntong hininga at naglabas ito ng enerhiya. Wika ng Emperor ng Dark Hub sa ating bida habang tumatawa. Ang lakas ng loob mo bata, gusto mo ako bilhin? Tingnan mo. Kaya mo ba talaga bayaran ang halaga ko? Tugon ng ating bida sa Emperor ng Dark Hub. Magkano? Sagot ng Emperor ng Dark Hub sa ating bida. 500,000 niyang wika ng ating bida sa Emperor ng Dark Hub. Ito, 500,000 niyang, nasa top na ba ang deal? At makikita natin ang pagkagulat ng Emperor ng Dark Hub sa ating bida. Tugon ng Emperor sa ating bida, akala ko puro ka lang salita. Pero may pera rin pala siya, parang marami pa ang pera sa sack na yan. Paano kung taasan ko pa ang presyo? Nadidisappoint ako. Wika ng Emperor sa ating bida, paano kung patayin kita at kunin ko ang pera? Tugon ng ating bida sa Emperor ng Dark Hub, mas madidisappoint pa ko. Sabi ng Emperor ng Dark Hub sa ating bida sa ganon. At agad niya inutusan ang kanyang mga katulong na 5 na babae at makikita natin ang enerhiya, ang nagkalat sa silid. Matapos makikita natin ang ating bida ay napalibutan ng 5 na babae, tila bang siya inaakit at makikita ang madami ang enerhiya na kapaligid. Sa ating bida, sabi ng ating bida sa Emperor ng Dark Hub, na didisappoint ako sa iyo ng kaunti. At dito muna magtatapos ang ating kwento ngayon. Huwag kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe. Salamat mga boss.